Isang magandang hapon po o magagabi sa inyong lahat. Latest weather update po tayo ngayon, December 22, 2023, araw po ng Biyernes. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe naman po. And pahit po ng notification bell para mamaya ma-update ko kayo sa lagay po ng ating panahon. So ang hypnosis po natin ngayon galing na po sa Pag-asa, no? Shear line po ang nakakapekto sa ilang bahagi po ng eastern section po ng Luzon. Alama po dyan ang northeast monsoon sa ilang bahagi din ng Luzon. So inuulit ko lamang po, wala po tayong tropical storm, no, or active LPA dito nga po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At yung nararanasan po nating maulap na panahon at minsan may pag-uulan, dala po yun ng shear line at northeast monsoon. So kitang-kita nyo naman sa ating live radar, no, kumpul po ng mga ulap or mga cloud cluster ang binabantayan din natin, no, na posibleng maging isang active LPA hanggang sa maging isang ganap na bagyo. So mas magandang minomonitor natin, no, time to time, day by day, yung mga active na cloud cluster na posibleng maging LPA at inoobserbahan natin yan. Yun kasi yung posibleng maging bagyo. So bago po magpasko, in-expect natin na posibleng may pumasok nga po na bagyo. So minomonitor pa rin po natin yan 24 to 48 hours. So tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan sa area po ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at ilang bahagi po ng Calayan Islands. Ang panahon po dyan, no, ay maulap na may mahina pong pag-uulan, mga rainfall at thunderstorm po ang ating mararanasan dyan sa mga lugar na nabanggit. Dala po ng tinatawag natin na easterlies at shear line at yung northeast monsoon. So mas maganda magdala tayo ng payong jacket o kaya naman po kapote panlaban nga po sa pag-uulan. Sa area naman po, no, ng Metro Manila, no, at ilang bahagi po ng Cordillera Administrative Region, kasama na po ang Cagayan Valley, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cavite, Laguna at ilang bahagi po ng Rizal. Maulap po na panahon ng mararanasan natin ngayong hapon. May mahinang pag-uulan naman inaasahan pagdating nga po sa gabi. Posible pa rin pong lumakas yan, no, at dapat nating bantayan dahil po yan sa tinatawag natin na mga localized thunderstorm nga po na siya nagbibigay ng pag-uulan sa ilang bahagi nga po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So mas magandang i-monitor natin, no, 24 to 48 hours kung lalakad tayo or aalis. Kung aalis man tayo, mas maganda magdala tayo ng payong jacket o kaya naman po kapote panlaban nga po sa malakas na ulan. Mas maganda ng handa tayo kaysa yung sasabak tayo sa gera, no, sa bagyo ulan na wala po tayong dalang payong tulad na lang kanilang madaling araw, malakas pong pag-uulan kahit wala naman pong hypnosis ng bagyo. So tuloy-tuloy po tayo sa area ng Palawan, Visayas at Mindanao. Panahon po dyan maulap, no, ang mararanasan or nararanasan ngayong hapon na may mahinang pag-uulan naman, no, at posibleng lumakas yan hanggang sa gabi. Kaya mas magandang i-monitor pa rin natin ang lugar dyan sa mga nabanggit nga po na lalawigan. So mas maganda kung may mga lakad kayo sa hapon, and check muna ang lagay ng panahon. Huwag galing magdala ng payong jacket kapote panlaban nga po in case para sa malakas na ulan. Tulad po na sinasabi, mas magandang handa tayo anumang oras dahil nga po ang bagyo at panahon ay never natin mape-predict. Tulad pa, paalala ko po sa inyo ang lindol din, no? Mag-ingat din tayo sa banta ng lindol, which is yung mga nakaraang mga araw lamang or linggo ay talagang nagbigay ng pinsala sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Wala pong hypnosis yan, biglaan po yan. So kapag meron tayong alert na lindol, awin natin yung mga safety protocol na ituturo po ng ating LGU. Mas magandang handa po tayo anumang oras para iwas din po sa problema ng sakuna. Patuloy ko po yung update, and please pakiusap mo mga kaibigan, don't forget to like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.